Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, mega love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, no, may gusto lang ako na i-share sa inyo. Kung nung panahon ni Pangulong Digong Duterte ay malakas sa kanya ang China at Hello China, ngayon mukhang unti-unti na talagang winawala ang kaugnayan ng China versus Pilipinas. Dahil naman ito sa pagbisita o pag-welcome o pagpalakas o pagpatibay ng ugnayan ng Japan at Pilipinas. Di ba? So yun ho ang maganda. Alam ho natin kung gaano kaseryoso at mapagmahal o kaibigan ang bansang Japan ho, mga ka-action. Kaisa ba naman ng China, di ba? Alam ho natin kung gaano po yung kapambalahura ang mga bansang China na yan, no? Tingnan nyo po ang nangyayari sa West Philippine Sea. Di ba? Masakit naman ito kay Lolo Digong kung mabalitaan. Alam ko, nabalitaan niya na po ito na pinalakas ang or pinagtibay ang ugnayan ng Japan at Pilipinas. Kaya, babay na China ay! Hello, Japan. Di ba? So ito ho mga ka-action, panoorin ho muna natin ang bidyong ito po. Nagkasundo ang Pilipinas at Japan na patatakin ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa seguridad. Nangyari po yan sa pagbisita sa bansa ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Nasa frontline balitang yan, Camille Samonte. Muling pinagtibay ng Pilipinas at Japan ang kanilang bilateral ties matapos ang pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos, Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Malacanang ngayong gabi. Nasa Pilipinas si Kishida para sa 2 araw na official visit. Pangunahing napag-usapan ng dalawang leader ang official security assistance na ibibigay ng Japan sa Pilipinas. Layo nitong mas mapalakas pa ang kapasidad ng militar ng Pilipinas sa gitna ng mga banta sa seguridad at agawan ng teritoryo. The OSA grant worth Japanese yen 600 million or around 235 million pesos will help boost the efforts of our Department of National Defense in securing coastal radars for our armed forces to enhance the maritime domain awareness capability and maritime security. Nagkasundo rin ng dalawang leader na simula ng negosasyon sa Reciprocal Troop Access Agreement. Ito yung kasunduan para payagan ng mga joint drill at troop visit sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Layo nitong mapalakas pa ang military cooperation ng dalawang bansa. Under the increasingly severe and complex international situation, we are deepening our cooperation in the area of security, and in particular, I am happy that we are able to agree on the provision of a coastal surveillance radar to the Philippines as the first project under the newly launched Official Security Assistance OSA this year. Muli ring binigyan diin ng dalawang leader ang kanilang posisyon pagdating sa issue sa West Philippine Sea. As leaders of like-minded states, we affirm our commitment to peaceful negotiations to resolve maritime conflicts and the need for a stable and secure environment for mutually inclusive growth and development for our peoples. We shared serious concerns about the situation in the East China Sea and the South China Sea, and that attempt to unilaterally change the status quo by force is unacceptable. Lumagda rin ang Memorandum of Cooperation ng dalawang bansa na may kaugnayan sa mining sector. Sa Disyembre, nakatanda namang bumisita si Pangulong Marcos sa Tokyo para sa gaganaping ASEAN-Japan Friendship and Cooperation. Nagbabalita mo. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napanood na po natin at napakinggan na po natin. Alam nyo, direct to the point po tayo. Mas gugustuhin ko pa na makipagkaibigan ang Pilipinas sa Japan kaysa China ho, mga ka-action. Alam ho natin kung gaano ka-honest itong Japan at gaano katibay ang kanilang mga gawa pagdating sa mga build ho, mga ka-action. O tingnan nyo naman yung mga LRT, MRT na sila ang humawak ng nasabing proyekto, na nasabing build, di ba matitibay kaysa mga China na yan na ang mga gamit, hindi naman nga disposable nga po sabi di ba? So, kung noon
grabing lakas ng China kay dating Pangulong Duterte. Ngayon naman, malakas naman ang Japan at ang Amerika sa Pilipinas. Diba? Marinig nyo naman, papalakasin ang puwersa ng militar ng Pilipinas laban sa pang-aapi ng mga Chikwa na yan. Diba? Ibig sabihin, handa ang Japan na ipagtanggol ho tayo. At hindi lang ho Japan, maging France, Australia, Germany, and America. Ganun ho tayo kaprotected ng malalaking bansa na yan. Kaya, pag-pray na lang ho natin na sana tuparin ng Japan ang lahat ng kanilang pinangako. Pero I think na hindi naman yan sila budol, no? Kung maaring nabudol ho ang taong bayan ng 20 per kilo na bigas ni Mr. President Bongbong Marcos, ito naman siguro ang Japan, talagang tutuparin ho nila kung ano ang pinagkasunduan nila ng Administrasyong Marcos. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping nog, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.